Gemini, tingnan natin ano lang yung mga possible na paparating sa'yo this month of November. Check natin yan. I will only be using fortune cards para sa reading na ito. Okay, mag-alala, may mga next readings pa naman tayo for all signs, no? For the month of November, antabayanan nyo na lang. Medyo tad-tad pa kasi ako sa private readings, okay? So, Gemini, mga ano lang to, pahapyaw na silip ni mga possible na paparating sa'yo itong month na ito. Pero just in case na lumagpas yung month ng November, no? Lahat mo ng readings ko dito ay timeless as long as nakaka-relate ka, as long as nakarating sa'yo. Oh, maybe this reading is for you. Especially kung nagre-resonate sa iyo. Okay, wait lang. Kung nakikita yung aking screen. Oops! Ayan. Sorry for being clumsy. Latag muna natin. Rooster, Beetle, Fair Woman, Vulture, Lightning, Forest, Barrel, Broken Wishbone, and Seahorse. Actually, may mga challenging cards dito. Ito. Okay? Ito, neutral to. Ito pa, neutral. So, I think may mga times na mamumroblema ka. No? Some of those times na yun, pwedeng meron ka talagang problema. Pero, yung iba, maaaring yun ay overthinking. No? This card is warning you about depression, anxiety, worrying that someone is against you. Okay? Maaari namang talagang merong someone against you. Pero kasi, yung pagwo-worry mo na yun is hindi maganda yung naidudulot para sa iyo. Na-fixated ka doon sa tao na yon, no? Why would you worry about this person in the first place as long as this person is not a threat to you physically or alam mo yon, sa ibang bagay, then you should not overthink. Yun yung sa palagay kong sinasabi sa iyo netong card na to. Kasi the more that you are thinking of this person na binabanggit dito, nawawalan ka, it robs you of your peace of mind. It robs you of your sanity. Kasi parang dahil dun sa sobrang pag-iisip mo, magdi-develop ka ng depression, anxiety, no? So, it is toxic. Okay? Kagaya nga ng sabi ko, may exception. As long as hindi naman siya magiging threat sa buhay mo, no? Magiging ganun ka-delikado itong person na to, siguro, pag-pray mo na lang. Hindi ko sinabing ipag-pray mo na may hindi maganda mangyari sa kanya. Ipag-pray mo na lang like, sabi mo, Lord, bahala na po kayo dito sa person na to. Ganun lang. Or ipag-pray mo na, sana itong person na to ay ma-enlighten. Mga ganun. So, ipag-pray mo na mapabuti yung situation. Or pray mo na lang na protect ka from danger, etc. Or from this person, kung meron nga threat about this person. And then you have the rooster. Siguro nga, maybe meron talagang tao dito na annoying or bully, someone who might cause trouble, drama, toxicity.
Kasi yun din yung sinasabi ng rooster, no? An arrogant, boastful person you should not cross. So parang ang sinasabi dito, hindi maganda na salubungin mo yung tao na yan. Yung temper niya, yung pagiging arrogant niya, yung pagiging boastful niya. This card is telling you, instead na patulan mo, iwasan mo na lang. Hindi yun hindi sign ng weakness yung pag-iwas. Actually, sign nga ng pagiging wise yun Unless you also want trouble or drama kasi papatulan mo pa. No? And by that, tanungin mo yung sarili mo, what would you gain from this situation kung papatulan mo yan? Diba? Unless alam mo yon, unless makakakuha ka ng milyones. Charot. Charot lang yon, pero syempre minsan mas mahalaga pa rin ang peace, ang safety, kesa sa pera. No, joke ko lang yun. Joke ko lang yung sinabi ko, unless may mapapala kang $1 million dyan. Pero depende sa iyan Okay? Pero kasi yung card, parang sinasabihan ka na iwasan mo na. Siguro baka mapapahama ka dyan or baka hindi talaga maganda yung magiging epekto niyan. No? Hindi ka naman iwa-warn yan kung alam mo yun. Hindi kailangan. So, beetle is about good fortune. Okay? Itong good fortune na ito, kung ano man yung good fortune na yan, it could be opportunities for you. It could be mga material na bagay or pwede rin namang hindi. Ang good fortune naman, hindi lang naman siya about material, no? So, expect mo na may mga magagandang bagay paparating, marireceive, mangyayari, or opportunities para sa iyo ngayong month na ito. Ngayon, the next card is Fair Woman. Hindi ko nalalagyan ng gender to para neutral tayo, no? Basta ang description lang dito, dealings or relationship with the woman with blonde, gray, or white hair, no? Maaring itong woman na to, maaring siya yung makakadeal mo rito na arrogant, boastful person. No? Malay mo lang kasi nandito siya sa same same line itong barahan na ito. Pwedeng siya yung tinutukoy dyan, or it could be another situation naman, no? Pwedeng hindi rin naman related dito. Okay? Control your anger or you will be sorry. So, 3 warning cards na to diba? Malay mo, may health condition ka, bawal kang magalit, tapos tinrigger ka pa niyang tao na yan dahil nga boastful, arrogante. Kaya parang sinabi ko nga, iwasan mo na lang kasi hindi naman worth it. Mamaya may sakit ka, ma-stroke ka pa, tumaas pa presyon mo, etc. Diba? Wala lang, parang inilalayo ka na nga Ikaw rin kasi yung magiging sorry, if ever, na hindi mo kontrolin yung emosyon mo, galit mo specific dito sa situation na to. Whether yun yung tungkol dito sa rooster or some other situation. Okay? So, itong barrel is something na may tinutukoy about kakulangan. No? Minsan, marami naman tayong pera, pero parang feeling natin, parang may something na kulang. Ayun ang ibig sabihin ng barrel. O minsan, masaya naman yung pamilya mo, ganyan-ganyan, pero pagdating naman sa material, pagdating naman sa pera or sa career, pwedeng dun mo naman na-feel na parang may kakulangan. Or minsan, self-fulfillment, yung kulang sa atin, despite na maginhawa naman yung buhay. No? So, iba-iba Depende na lang sa sitwasyon ng bawat person na nanonood ngayon. No? Siyempre, hindi to magre-relate sa lahat. Basta parang sinasabi dito, you feel that something is lacking in your life this month, perhaps love, money, or goals.
So this is feeling of, sabi ko nga, yung pwedeng scarcity, emptiness, being unfulfilled, being unhappy, discontented, no? Sa feeling empty or feeling that there is something lacking or missing. Yan, your broken wishbone, wish will not be granted. O, so kung may ine-expect ka, etong month na to, siguro hindi pa ito yung time para ito ay matupad. Siguro hindi pa itong month na ito yung time para ma-receive mo to, para ma-achieve mo to. Ano man itong specific wish na to, intention, goal. Okay? Seahorse, oh, something related about family. No, baka naman itong fair woman na to, sorry, ano man gender nito, baka ito naman ay isang family member, pero pwede rin namang hindi siya related doon. Siguro may mga, importanteng ganap, pangyayari, or aasikasuhin na related sa, loved ones mo, pamilya mo. Okay? O, ito, forest, muddled, unclear thinking. Okay, so tingin ko pwedeng ito ay period ng confusion para sa iyo. Period ng pagiging undecided. May mga situation siguro na hindi ka makakapag-isip ng maayos, mahihirapan ka mag-decide. Or yung parang feeling na hindi ka sure, no? Pagiging magulo kasi ito no? Magulo yung isip. So, siguro, kung may mga gagawin ka man, lalo na mga major decisions, make sure na huwag kang magde-decide o magte-take ng action kung ganito kagulo yung isip mo. Okay? So, yan, yung mga, some lang ng mga energies na na-pick up ko na maaaring parating sa'yo for this month. Siyempre, card readings lang ito. Disclaimer, hindi ito, huwag niyong gawing substitute ito sa professional, medical advice, etc. Okay? Kayo pa rin ang may kapangyarihan sa mga bawat decisions and actions na gagawin ninyo, hindi yung mga baraha. So, gamitin nyo itong reading na to wisely. Take care, God bless.